Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Yana at sa pagkakataong to, gusto ko lang ilabas lahat. Hindi para kaawaan ako, hindi rin para husgahan ako. Gusto ko lang marinig nyo yung kwento ko. Baka sakali, may makarelate. Kasi minsan, hindi mo alam kung saan ka huhugot ng lakas. Lalo na kung yung mga dapat sanang nandyan para sa'yo, sila rin pala yung sisira sa'yo. Hindi ko alam kung anong tamang salita para dito. Mali. Kasalanan. Kababuyan. Pwede na siguro kahit alin. Doon. Kasi kahit ako, hanggang ngayon, hindi pa rin makapaniwala. Nagsimula to sa simpleng gabi lang. Trabaho ako sa bar. Alam mo na, yung typical na table na may mga ilaw na pula, may maingay na tawa, may halakhak na pilit, may customer na nagpapanggap na gentleman, pero halatang gutom sa katawan. Isa siya sa mga suki doon. Hindi siya yung tipong nagwawala, tahimik lang, pero yung tingin niya parang humahalik na sa balat ko kahit wala pa siyang sinasabi. Maginoo sa umpisa. Laging may tip, laging may kwento na tungkol sa negosyo niya. Kwento tungkol sa pagod niya, kung paano siya iniwan ng asawa niya, kung paano siya nag-iisa ngayon. Ako naman, uto-uto, lapit agad. Kasi sanay akong maging takbuhan ng kwento ng iba. Pero hindi ko alam, sa lahat ng kwento niya, merong isa na hindi niya sinabi agad. Hindi ko alam kung kailangan ko siyang sisihin. Kasi ako rin naman, tong humiling ng lambing kahit bawal. Lasing kami pareho nang una niya akong halikan. Hindi yung halik na bastos. Yung halik na mabagal, parang hinihintay kong papalag ako. Hindi ko ginawa, hinayaan ko. Kasi sa totoo lang, gutom na gutom akong maramdaman na may magtangkang alagaan ako kahit isang gabi lang. Gabi-gabi na yon. Hindi na lang sa bar. Sa kotse, sa motel, minsan nga pati sa bahay niya. Wala akong pakialam noon kung sino siya. Basta ang alam ko, tuwing kasama ko siya, pakiramdam ko meron akong tahanan. Hindi bahay ha? Yung tipo ng tahanan na hindi malamig. Hindi katulad ng bahay ko dati. May pagkain, may baon, pero walang kumustahan. Walang lambing. Walang anak. Proud ako sa'yo. Kaya nung naramdaman ko yon sa kanya, hindi ko na pinakawalan. Pero doon nagsimula ang lahat ng mali. Isang beses, nagulat ako nang may dumating na babae sa bar, si Mama. Hindi ko alam kung anong himala at doon pa kami nagkita. Magulo. Gulo. Na parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Lahat ng ininom kong alak, parang wala lahat. Hindi ko alam kung anong mas masakit. Yung makita ko si Mama, o yung marinig ko mismo mula sa kanya na, "Anak, kilala mo ba kung sino yung kasama mo?" Doon ko lang nalaman. Lalaki niya. Kinakasama niya. At ang mas masakit pa, hindi niya sinabi agad kung sino talaga siya sa akin. Pinitin niya ako. Iniwan akong naghahabol ng sagot. Hanggang sa isang gabi, habang lasing na naman ako, bigla niyang binulong. Hindi mo ba nararamdaman? Parang dugo natin pareho ang tumatakbo. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman noon. Galit? Pandidiri? O takot na baka totoo nga? Pero kahit anong gawin kong paglaban, totoo yung naramdaman ko, hindi sa katawan, kundi yung gutom ko sa lambing, na siya lang ang nagbigay sa akin kahit mali. Hanggang ngayon hindi ko pa kayang tanggapin ng buo. Parang may sugat na hindi gumagaling. Parang lagnat na bumabalik kapag gabi. Bakit ganon? Bakit pag kulang ka sa pamilya mo, parang kahit kaninong kamay, gusto mong hawakan kahit alam mong sunog? Hindi ko alam kung papaano ko ito haharapin, pero ito ang simula ng kwento ko. Sana mapakinggan mo ako. Sana may sagot ka para sa akin, bata. Palang ako. Alam ko na agad kung anong ibig sabihin ng salitang kumpleto pero kulang. Buong bahay namin puno ng gamit.
Hindi kami mahirap. Lagi akong may bagong tsinelas, may baon sa eskwela, may bagong gamit pag Pasko. Pero, yung simpleng yakap, wala. Kahit minsan, wala akong naaalalang niyakap ako ni Mama. Lagi siyang nasa trabaho, pag-uwi, pagod, tahimik, parang may pader na hindi ko kayang basagin. Wala rin akong maalalang pagkakataon na may nagsabi sa akin ng, "Anak, ang galing mo," o kahit simpleng proud ako sa'yo. Kung meron man, hindi ko na maalala. Basta ang alam ko, lumaki akong palaging naghahanap, palaging nagtatanong kung ano bang mali sa akin. Mabait naman ako, hindi naman ako suwail. Pero bakit parang laging may kulang? Tatay ko? Wala akong kwento tungkol sa kanya. Para siyang multo sa bahay namin. Andoon, pero hindi mo maramdaman. May mukha sa picture, pero walang kwento. Pag tinatanong ko si Mama, laging iisang sagot lang ang binibigay. Trabaho ang iniisip ng tatay mo. Hindi mo kailangan malaman lahat. Hanggang sa natuto na lang akong hindi na rin magtanong. Kasi paulit-ulit lang din naman ang ending. Wala. Doon siguro nagsimula kung bakit ako naging malapit sa mga maling bagay. Barkada, inom, lakwatsa. Doon ko nahanap yung mga tawa na matagal kong hinanap sa bahay. Kahit peke minsan, kahit alam kong hanggang bote lang yung saya, tinanggap ko. Kasi mas okay na yon kaysa sa tahimik na kwarto ko. Kaya nung nakilala ko siya, para bang automatic na akong napalapit. Hindi ko na kinailangan ng dahilan. Hindi ko na tinanong kung bakit ako naakit. Basta ang alam ko, nung gabing yon, ang sarap ng pakiramdam na may isang lalaki na nagtanong kung kamusta ako. Hindi bilang customer, kundi bilang tao. Hindi ko alam kung sadya o nagkataon. Pero parang lahat ng hinahanap ko, nahanap ko sa kanya. Lambing, atensyon, hawak sa kamay na hindi pilit. Yung mga simpleng sulyap niya habang nagsisindi ng yosi. Yung para bang gusto niya akong basahin, hindi lang basta hubaran. Yung mga tingin niyang hindi bastos, pero alam mong may laman. Doon ako nadulas. Doon ako nagkamali. Kasi sa totoo lang, hindi lang katawan ang naghanap. Puso ko rin. Puso kong pagod na sa katahimikan. Puso kong matagal nang naghahanap ng kasabay. Gabi-gabi akong umuuwi na amoy alak. Pero ang totoo, hindi alak ang bumabaliw sa akin. Siya. Yung lambing niya. Yung init ng palad niyang dumadaan sa likod ko. Dahan-dahan, parang sinusulit bawat pulgada. Hindi bastos, pero ramdam mong may laman. Hindi ko alam kung pagmamahal o libog, pero noon, hindi ko na inisip. Ang mahalaga, nararamdaman kong buhay, ako. Pero hindi ko rin masisisi ang sarili ko kung bakit ko hinayaan. Kung bata ka pa lang, hindi mo na naranasan kung paano yakapin ng totoo. Minsan kahit mali, hahawakan mo na lang, basta para lang maramdaman mong may nagmamahal sa'yo. Kahit pa sandali lang. Kahit pa mali. Bakit ganon? Kapag kulang ka sa pagmamahal, parang kahit maling tao, kaya mong yakapin ng buong buo. Hindi ko na wala sa plano ko ang maluha nung gabing yon. Hindi ako iyakin, pero iba pala talaga. Pag ang gulo nang gagaling mismo sa dugo mo. Akala ko alam ko na ang pinakamasakit, pero hindi pa pala. Nag-umpisa to sa simpleng kwentuhan lang. Family, gathering. Yung tipong di mo naman talaga gusto puntahan pero pinilit ka kasi pamilya yan. Sa dami ng tao, may mga mukha akong hindi kilala, mga pangalan na hindi ko matandaan. Pero nung inilabas yung lumang picture, parang biglang huminto yung paligid. Isang portrait na luma na, faded na halos. Pero malinaw pa rin ang mga mata ng lalaki. Mga matang hindi ko makalimutan. Kasi ilang beses ko nang tinitigan yon habang nakasandal ako sa dibdib niya. Biglang narinig ko si tita. Halos biro lang, pero sapat para magiba ang buong mundo ko. Buti nagka-picture pa kayo ni Papa dyan. Pihira yan ngumiti sa camera, Papa.
Yun ang sinabi niya. Di ko alam kung anong mas nauna. Yung pagtayo ng balahibo ko o yung pagtulo ng luha ko kahit pinipigilan ko. Para akong sinampal ng lahat ng kasalanang hindi ko naman alam na ginagawa ko. Buo sa utak ko yung mga eksena naming dalawa. Yung mga hawakan, yung mga titig, yung mga bulong niya sa tenga ko. Ang ganda mo. Akin ka lang ha. Paano ko malulunok yun ngayon? Kaninang umaga lang hawak niya yung bewang ko. Ngayon malalaman kong hawak niya dapat ako bilang anak. Para akong ginapos ng sariling balat ko, hindi ako makagalaw. Hindi ako makapagsalita. Gusto kong sumigaw pero wala akong boses. At siya tahimik lang. Wala man lang reaksyon. Parang wala lang sa kanya. Parang normal lang lahat. Hindi ko alam kung mas masakit ba yung totoo or yung reaksyon niya. Kasi kung magalit man siya, kahit papano mararamdaman kong may mali talaga. Pero wala. Tahimik. Parang tanggap. Si mama naman, nung malaman, galit. Hindi yung galit na nagwawala. Yung galit na nanunuot sa buto. Hindi siya sumigaw. Pero yung mga tingin niya, parang gusto niya akong kainin ng buo. Hindi mo ba talaga kilala ang sariling tatay mo? Yun lang sinabi niya. Pero sapat na yun para mabiyak yung loob ko. Ako? Ayoko na gumalaw. Gusto ko na lang matulog. Gusto ko matulog ng 1 taon. Baka sakaling paggising ko. Hindi na ito totoo. Lahat ng hawakan niya sa akin. Lahat ng haplos niya. Lahat ng bulong niya. Bigla silang naging kasalanan sa balat ko. Para akong marumi na hindi kayang linisin kahit ilang sabon pa. Paano kung hindi ko alam? Paano kung buong buhay kong inisip na kulang ako ng ama? Tapos, yun pala, ilang beses ko nang naibigay ang sarili ko sa kanya, hindi bilang anak kundi bilang babae. Bakit ganon? Bakit sa dinami-dami ng pwedeng mangyari? Bakit ganito pa? Hindi ko alam kung galit ako, kung nahihiya ako, o kung gusto ko na lang mawala. Gusto ko lang tanungin, paano kung hindi ko talaga alam? Paano kung wala akong alam pero ako ngayon ang may pinakamalaking kasalanan? Hindi ko alam kung anong mas mabigat. Yung totoo o yung tingin ng mga tao sa paligid ko. Parang biglang lumiit ang buong mundo ko. Yung tipong kahit saang sulok ng bahay, ramdam mo yung bigat ng tingin ng mga tao. Kahit tahimik sila, parang may mga salita na dumudurog sa'yo. Nag-umpisa lahat nung kumalat na ang kwento. Hindi ko alam kung sino ang unang nagbitaw ng balita. Pero ang bilis. Parang apoy na sinabuyan ng gasolina. 1 linggo lang, buong barangay alam na. Hindi na ako lumalabas. Hindi ko na maalala huling beses kong naramdaman ang sikat ng araw. Wala akong ibang ginawa kundi magkulong sa kwarto. Kahit anong gawin kong pagtakip ng unan sa tenga ko, rinig ko pa rin yung mga bulungan ng mga kapitbahay sa labas. Anak daw yung kabet? Hindi niya alam? Paano naman mangyayari yon? Para akong tinutusok ng karayom sa bawat salita. Yung mga kaibigan ko, yung mga laging kasama sa inuman, biglang naglaho. Parang wala silang alam kung sino ako. Bigla silang nagkaroon ng busy na schedule. Hindi na sumasagot sa chat. Hindi na nagre-reply. Wala. Parang bula. Pero ang pinakamasakit, pamilya ko mismo. Wala nang lumalapit sa akin. Para akong multo sa bahay. 1 beses, tinangka kong lumapit kay mama. Pero hindi niya ako tiningnan. Hindi niya ako kinibo. Tapos narinig ko pa yung isa kong tita. Kung hindi sana siya lumandi, hindi mangyayari to. Hindi nila alam. Hindi nila alam na kung alam ko lang, hindi ako papayag. Yung kwarto ko, parang kabaong nabuhay. Nakahiga lang ako. Hindi ko na rin maalala kung anong lasa ng pagkain. Parang wala na rin akong gana mabuhay. Kumakain lang ako dahil kailangan. Pero hindi ko na maramdaman kung busog ba ako o gutom. Lahat ng bagay naging pare-pareho na lang. Mapait.
Minsan naiisip ko, paano kung lumayas na lang ako? Pero saan ako pupunta? Saan ako magsisimula? At paano ko iiwan yung katotohanang hindi ko naman pwedeng kalimutan kahit anong gawin ko? Yung katawan ko, parang bitbit pa rin lahat ng mga gabing magkasama kami. Lahat ng haplos, lahat ng halik, lahat ngayon parang paso sa balat ko. Hindi ko alam kung paano ko buburahin. At siya, yung lalaki, parang walang nangyari. Naririnig ko pa yung boses niya sa sala minsan. Wala siyang ibang sinabi kundi, hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam na anak ko siya. Pero kahit paulit-ulit ko marinig yon, hindi sapat. Kasi kahit anong paliwanag, ako pa rin yung babaeng nilalait ng buong mundo. Ako pa rin yung may kasalanan sa mata nila. Hindi ko alam paano ako babangon. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako ganito. Gusto ko lang itanong, paano ba bumangon kung pakiramdam mo, ikaw na mismo ang pagkakamali? Paano ka lalabas ng kwarto kung yung buong mundo ayaw nang makita ang mukha mo? Madalas ko tanungin sarili ko, ako ba talaga ang mali? Kasalanan ko ba lahat ng to? Kasi kung ako lang tatanungin, hindi ko ginusto. Hindi ko hiningi. Hindi ko hinanap. Pero bakit ganito? Bakit parang ako yung masama? Hindi ko alam kung ilang beses ko na sinabi sa sarili ko, yan habang nakatingin sa kisame. Paulit-ulit. Nakakabaliw. Minsan gusto ko nang umiyak, pero wala nang luha na lumalabas. Parang pati yung pag-iyak, nagsawa na rin. Bata pa lang ako, sanay na ako na wala. Oo, may pagkain sa mesa, may baon ako pagpasok, may tsinelas, may damit. Pero yung yakap, wala. Yung simpleng anak, mahal kita? Wala. Lagi silang busy. Si mama, trabaho. Siya hindi ko nga alam na nandyan pala. Parang lumaki akong buo sa paningin ng iba. Pero bitin na bitin sa loob. Kaya siguro pagtanda ko, hinanap ko yon. Hinanap ko yung lambing na hindi ko nakuha. At paano ba hinahanap yon kung hindi sa ibang tao? Hindi ko naman alam paano magmahal ng sarili ko. Hindi ko rin alam paano tanggapin ang sarili ko kung simula't simula, parang wala namang nagturo kung paano. Kaya nung dumating siya, ang dali kong bumigay. Sa bawat haplos niya parang yung kulang ko nung bata pa ako, napupunan. Sa bawat bulong niya ng ang ganda mo, parang lahat ng insecurity ko, natatakpan kahit saglit lang. Kahit ilang oras lang, kahit alam kong pag-uwi ko, babalik ulit ako sa pagiging walang laman. Ginamit ko katawan ko para maramdaman na importante ako. Para kahit sandali, may isang tao na gusto ako. Hindi ko masabing pagmamahal talaga yon. Pero yung validation, ang sarap. Para kang pinupunasan ng malamig na tubig sa init ng araw. Kahit panandalian lang, kahit alam mong maya-maya, uhaw ka na naman. Pero ngayon, iniisip ko, ako ba talaga ang dapat sisihin? Hindi ko naman alam. Hindi ko naman sinadya. Pero bakit ako yung parang may sala? Kasi babae ako? Kasi ako yung malandi? Kasi ako yung kabit? Tapos naiisip ko rin, paano kung bata pa lang ako? Natutunan ko na kung paano yakapin ang sarili ko. Paano kung mas maaga akong tinuruan na hindi ko kailangan ng ibang tao para maramdaman kong buo ako? Paano kung hindi ako pinalaking parang dapat ko laging patunayan na mahalaga ako? Ewan ko. Siguro kaya rin ako nahulog kasi sa bawat sulyap niya, naramdaman ko yung hindi ko nakuha kay mama. Yung mga haplos niya parang sagot sa mga tanong ko noon na, bakit parang hindi ako sapat? Pero totoo yun, mali rin ako. Kasi kahit hindi ko alam, hindi ko na pinigilan sarili ko. Hinayaan ko. Hinayaan kong gamitin ang katawan ko bilang pamalit sa mga bagay na dapat ibinibigay ng pamilya ko, hindi ng ibang tao. Hinayaan kong isipin na sapat na yung katawan ko para maramdaman kong may halaga ako. Ngayon, hindi ko alam kung paano babawiin lahat ng nangyari.
Hindi ko rin alam kung paano sisimulan ulit yung sarili ko. Hindi ko na nga kilala kung sino ako ngayon. Basta ang alam ko lang, pagod na ako. Tanong ko lang, paano ba talaga maging buo? Paano ba matutunang mahalin sarili kung simula't simula, parang wala namang nagturo? Paano ko itatayo sarili ko kung ako na mismo yung dahilan kung bakit ako nakalugmok? Hindi ko alam paano magsisimula. Hindi ko alam kung may puwang pa ba para ayusin lahat. Pero alam ko isang bagay, hindi ko na kayang manatili kung saan lahat ng tingin sa akin, puro galit, puro sisi, puro tanong na hindi ko na rin kayang sagutin. Kaya isang umaga, nag-impake ako. Wala masyadong dala, konting damit lang at cellphone. Walang paalam. Ayoko na ng drama. Ang alam ko lang, kailangan kong lumayo. Hindi ko alam kung anong hahanapin ko. Pero sigurado ako, kailangan kong makahanap ng katahimikan kahit saan. Napunta ako sa probinsya, sa luma naming bahay sa Bicol. Doon nakatira si Lola. Matanda na siya, pero yung mga mata niya, hindi katulad ng mga mata ng iba. Hindi mata ng galit, hindi mata ng tanong. Parang alam niya na may mabigat akong dalang kwento, pero hindi niya kailangang marinig lahat para yakapin ako. Anak, gusto mo ng kape? Yun lang ang sabi niya. Walang sermon. Walang kahit anong paghusga. Para akong batang biglang binigyan ng mainit na kumot pagkatapos ng mahabang ulan. Doon ko lang ulit naramdaman na may parte pa pala ng mundo na tahimik, hindi marahas, hindi mapanakit. 1 linggo, 2 linggo. Bawat araw, nagsisimula akong huminga ulit ng hindi mabigat. Sa likod ng bahay niya, may maliit na kubo. Doon ako madalas tumambay. Doon ko tinatapunan ng tanong ang langit. Doon ko unti-unting hinahalukay. Yung sarili ko, hindi pa rin buo, pero hindi na kasing gulo ng dati. Minsan, may dumaan na lalaki ron. Kaibigan pala ni Lola. Hindi ko alam kung bakit, pero parang ang gaan ng loob ko sa kanya. Hindi siya gwapo. Hindi siya yung tipong mapapatingin ka agad. Pero yung boses niya, kalmado. Parang hindi sanay magsalita ng masakit. Hindi niya tinanong kung bakit ako andoon. Ang tinanong lang niya, gusto mo ng taho? Taho. Sa dami ng tanong sa buhay ko, taho ang inalok niya. Napatawa ako. Doon, nagsimula yung mga kwentuhan namin. Simple lang, tungkol sa araw, sa ulan, sa mga bata sa kalsada. Walang halong mali siya, walang halong pagnanasa. Hindi niya tiningnan yung katawan ko. Tiningnan niya yung mata ko. Parang doon siya nakatingin, sa mga mata kong pagod. Napagod na magpanggap na okay. Bawat araw na dumadaan, natututunan kong hindi ko pala kailangang gamitin ang katawan ko para maramdaman na may halaga ako. Pwede pala akong kausapin nang hindi tinititigan kung anong meron sa dibdib ko o kung gaano kahaba hita ko. Pwede palang may tao na makikinig lang, hindi hihingi ng kapalit. Pero hindi pa rin madali. Bawat gabi, bumabalik yung mga alaala. Yung mga haplos na dati akala ko pagmamahal. Pero ngayon alam ko, hindi pala. Hindi pagmamahal yung may kasamang takot at pagkalito. Hindi pagmamahal yung kailangan mong itago. Kailangan mong ipagdasal na sana hindi malaman ng iba. Gusto ko nang bumangon. Gusto ko nang ayusin sarili ko. Pero paano nga ba? Hindi ko alam. Ang alam ko lang ngayon, unti-unti akong natututo na hindi ko kailangang magpakasira dahil lang sa isang pagkakamali. Hindi ko kailangang manatiling marumi sa paningin ng sarili. Doon ko unang narinig ulit ang salitang, okay lang yan, hindi ikaw ang kasalanan. Doon ko unang naramdaman na baka lang, pwede pa hindi ako umuwi para makipagplastikan. Hindi ako umuwi para ngumiti na parang walang nangyari. Alam kong darating ang araw na kailangan kong harapin si Mama. At ngayon yon,
Ngayon ang araw na matagal ko nang pinaplano pero laging tinatakbuhan. Pagbukas ng pinto, nandun siya, si Mama, nakaupo sa lamesa. May hawak na kape pero hindi iniinom. Para siyang estatwa. Wala akong narinig na, kamusta ka? O kahit, kumain ka na ba? Wala. Katahimikan lang. Parang, yung klase ng katahimikan na mas nakakasakit kaysa sa kahit anong sigawan. Ako na ang unang nagsalita. Nanginginig pa yung boses ko, pero kailangan kong ituloy. Hindi ako pumunta dito para magpaliwanag. Hindi rin ako nandito para humingi ng tawad kasi hindi ko alam kung dapat ba. Bigla siyang tumayo. Hindi mo alam? Hindi mo alam kung dapat kang humingi ng tawad? Lumapit siya sa akin. Yung mga mata niya, puno ng galit, pero sa ilalim nun, may lungkot din. Halatang pagod na rin siya, pero hindi niya alam kung paano ibababa yung bigat na daladala niya. Anak kita, sigaw niya. Anak kita tapos ikaw pa ang gumawa ng kahihiyan sa akin, sa pamilya natin. Hindi ko na napigilan. Anak mo, ako pero kailan mo ako tinrato na anak mo? Napalakas ang boses ko. Kailan mo ako niyakap, ma? Kailan mo sinabi na proud ka sa akin? Ilang taon akong nandito, pero para akong multo sa bahay natin. Kaya kung may pagkukulang ako, galing yan. Sa mga puwang na iniwan mo, tumulo na yung luha ko. Hindi ako umiyak para magpaawa. Umiyak ako kasi sa wakas lumabas din lahat. Lahat ng galit, sama ng loob, yung mga tanong na tinikom ko sa dibdib ko buong buhay ko. Lahat ngayon lang nabigkas. Tahimik, si Mama. Wala na siyang sigaw. Tumingin lang siya sa akin. Parang naglalaban sa loob niya. Kung galit pa ba siya o gusto na rin niyang umiyak. Hindi ko sinadya, mahina akong sabi. Hindi ko alam. Kung alam ko, sa simula pa lang tinakbo ko na. Pero wala na akong ibang alam noon kundi yung pakiramdam na sa wakas. May taong tumingin sa akin, may yumakap sa akin. Lumuha rin siya, hindi ko inaasahan. Hindi kita minahal ng tama, bulong niya. Akala ko, sapat na pinapakain kita, binibigyan kita ng baon. Pero hindi pala sapat yon. Hindi ko alam paano maging ina. Sabay naming binuhos lahat. Sigawan, iyakan. Para kaming dalawang sirang gamit na sinusubukang buuin gamit ang mga basag na bahagi. Pero kailangan naming daanin sa sugat bago sa ginhawa. Hindi kami magkaaway, pero hindi rin kami magkaayos. Hindi pa. Isa lang ang malinaw. Sa wakas hindi na kami nagtatago. Hindi na namin tinikom yung sakit. Ito ang unang beses na nagsalita kami bilang mag-ina. Hindi bilang dalawang estrangherong magkasama sa isang bahay. At kahit hindi pa buo ang lahat, alam ko, nagsimula na kaming buuin ang mga sarili namin. Hindi ko na alam kung ilang beses ko nang sinabi sa sarili ko na tapos na ako, na hindi ko na kayang bumangon pa. Pero heto ako ngayon. Humihinga pa rin. Kahit minsan, hirap. Kahit minsan gusto ko na lang matulog ng matulog para hindi maramdaman yung bigat ng lahat ng nangyari. Hindi naging perpekto ang pagkakaayos namin ni Mama. Sa totoo lang, wala pa kaming closure. Hindi ko rin alam kung kailan darating yon o kung darating pa talaga. Pero alam ko na ngayon na hindi ko na kailangan hintayin ang paghingi niya ng tawad para makapagsimula ako ulit. Dati kasi, lahat ng galaw ko para sa kanila. Para mapansin, para maramdaman na mahalaga ako. Akala ko kasi, kung ibibigay ko ang buong sarili ko, katawan, oras, lahat-lahat, dun ko mararamdaman na may halaga ako. Pero mali pala. Hindi pala dapat ganun. Hindi pala dapat ako laging nagmamakaawa para lang mahalin. Ngayon, natutunan ko na ang pagmamahal hindi lang galing sa ibang tao. Dapat pala nagsisimula muna sa sarili. Hindi ko pinili maging ganito. Sino bang gugustuhin na maligaw sa ganitong gulo? Sino bang aasa sa maling tao kung nakuha ko lang sana noon yung yakap na matagal ko nang hinihintay? Pero hindi ako masama.
Nagkamali ako. Nadapa ako. Pero hindi ibig sabihin nun na wala na akong kwenta. Plano ko ngayon magtrabaho ulit. Hindi para maghanap ng panibagong paglalandi. Hindi para humanap ng kapalit sa mga kulang noon. Gusto kong magtrabaho para mabuo ko ulit yung sarili ko. Para mabayaran ko yung mga kasalanan ko. Hindi para sa iba, kundi para sa sarili ko. Para pag tumingin ako sa salamin, kahit papano, masabi ko sa sarili ko, salamat hindi ka bumitaw. Hindi ko pa alam kung saan ako magsisimula. Marami pa rin akong takot. Hindi ko rin alam kung kailan ko ulit mararamdaman yung totoong saya. Yung walang guilt, walang hiya, walang bigat. Pero isang bagay ang sigurado ko. May pag-asa pa. Ang tanong na bumabalik-balik sa isip ko hanggang ngayon, mali ba akong magmahal? Kasalanan ko bang hinanap ko sa iba, yung hindi ko nakuha sa pamilya ko? May pag-asa pa ba akong maging buo ulit? Hindi ko alam ang sagot. Pero siguro, hindi naman kailangan laging may sagot sa lahat. Basta ang importante, hindi ako susuko, hindi na para sa kanila, para na sa sarili ko. At kung may natutunan man ako sa lahat ng sakit na to, isa lang. Minsan, ang pinakamahirap mahalin, sarili mo. Pero ngayon, sisimulan ko na. Kahit mabagal, kahit masakit. At sana, balang araw, matawag ko ulit ang sarili kong buo.